Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Lutan Home Hunter. Sabi niya po dito, Miss Dries, good AM, dapat hindi yan invited. Diyan yung press na yan. Pinalabas dapat yan, basta siya. Thank you sa ayuda, Dries. Kimpa forever. God bless. Take care always. Maraming salamat sa komento, Lutan Home Hunter, na kung pwede nga lang na gawin yun, 'di ba? Baka ginawa na. Pero syempre, hindi yun gagawin ni Kim and Paula Avellino dahil sila po ang masisisi, sila po ang masisira dito, silang babatikusin. Ang ending, makakahanap ang bashers ng paninira kay Kim and Paolo. Sapat na siguro yung real talk siya ni Chinita Princess and syempre ni Paula Avellino para makaramdam naman siya ng konting hiya, hindi po ba? Para maramdaman niya po na below the belt na yung atake niya for Paolo, ganun din kay Chinita Princess. Siguro okay na yon sa ngayon at mas mainam na dapat gawin sa mga susunod na media ko ni Kim and Paolo, pagbawalan, i-block na ang mga ganong klase po ng press para maiwasan syempre yung mga ganong tanungan and also yung pagka-embyerna ni Chinita Princess na talaga naman pong kitang-kita na natin, di ba? So, dun pa lang, sana po hindi na maulit ito. Kasi baka sa mga susunod, pag ito po ay pinagbigyan pa, mas hindi na po makapagtimpe si Kim and si Paolo. 'Di ba? So maraming salamat sa komento, Lutan Home Hunter, God bless and mabuhay ka. Next comment naman, mula po kay Oliholics, sabi niya dito. Kaya iyon ni Paolo namang interview, sinabi niya ni Eric Jan Salut. Ayaw daw niya ng mga interview, pansin nyo? Nung nag-sign na siya ng contract, walang press conference to welcome him. Mas pinili niya quiet na lang. Yes, tama ka dyan. So, hindi na po siya nagpa-press conference kasi alam naman natin ang mga tanungan po ng press na naman dyan. Involved na naman ang mga ibang leading lady kay Paula Avellino. 'Di ba? Kaya mas mainam naman ay himik at ingatan ng privacy meron si Paula Avellino. Kasi hindi naman importante yung mga pa-press release na yan, hindi po ba? O yung mga pa-press ko na yan, mga kakimpaw. Dahil dyan tayo makaka-encounter ng mga tanungan na hindi natin inaasahan maging ni Paula Avellino dahilan para po siya ay maimbierna, magalit at mawala yung privacy niya. Andyan pa nga at ikukumpara pa siya sa ibang aktor na maling-mali mga kakimpaw. Kahit sang anggulo talaga yung tingnan. Sobrang mali po yung ginawa po ng isang press na yon na para bang nangaasar siya kay Paolo Avellino na ganito ganyan si Paolo, parang talo ni Eco, ganyan. So hindi naman po nakikipagkompetensya si Paolo Avellino. Kasi nga po, kilala natin si Paolo na iniingatan niya kung anong meron sa kanila ni Chinita Princess at hindi na yun kailangan pang i-broadcast sa madla. Lalo na sa media ko na ang topic ay di alibay, hindi po ang personal na buhay ni Kim and Paolo. Kaya please lang sana next time, bawalan na po ang ganyang klase ng press. So maraming salamat sa komento, Oliholics, God bless po and mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito. At unahin natin pag-usapan ng tungkol dito sa nabasa ko nga po na post dito sa Facebook. So kukunti lang daw ang mga Kim Pao fans, payag daw ba kayo nun? Kunti lang daw ang Kim Pao fans, ito lang ay isang grupo lang daw, ganyan. So nabasa ko, marami daw grupo ang Kim Pao. Pero pagdating sa trending party, wale. Kunti lang ang sumali, baka sa pangalan lang madami. What do you think? So ina-underestimate tayo mga kakimpaw. O nakukunti lang daw tayo. At nakikita daw sa trending party yan. Grabe naman yan, ano? So ito po ang paliwanag ni Sheshe.
Sabi niya dito, marami daw grupo ang Kim Pao. Pero pagdating sa trending party, wale, konti lang ang sumasali. Baka sa pangalan lang madami, what do you think? Alam mo, valid naman yung observation mo, sabi niya. Maraming nagsasabi na ang dami raw grupo ng Kim Pao pero pagdating sa trending party, parang hindi ganun karami ang aktual na sumasali. Kaya natural lang na mapaisip ka, sa pangalan lang ba madami? Pero ganito kasi yan, hindi porket maraming grupo, automatic lahat yan active sa trending. Iba-iba ang klase ng supporters. May mga hardcore na talagang present sa bawat trending party, may mga casual fans lang na nakiki-update, at may mga silent supporters na hindi maingay online pero solid sa panonood, pag-stream, at pag-support ng projects. Sa totoo lang, hindi rin talaga sukatan ng trending party para masabing malakas o mahinang fandom. Maraming factors dyan. Oras ng trending, baka may work o school ang karamihan. May kasabay na ibang issue o mas malakas na topic. Pagod ang fans kung sunod-sunod ang ganap, hindi lahat gumagamit ng parehong platform at kung pag-uusapan ng Kim Pao, Kim Chiu at Paula Avellino, kitang-kita naman na may consistent silang suporta. Hindi man laging explosive online pero steady at minsan mas mahalaga ang consistency kaysa sa isang araw na ingay. May mga fandom talaga na mas maingay, may iba namang tahimik pero matatag. Hindi mo agad masasabi na sa pangalan lang marami, kundi kung hindi mo rin nakikita yung ibang paraan ng support. Sa huli, mas mahalaga pa rin kung gaano katagal at kakonsistent ang suporta, hindi lang kung ilang tweets ang naipon sa isang trending party. Tama ba? Yes, tama. Agree ako sa sinabi at paliwanag ni She. Hindi nga lang naman sa trending party na susukat o nabibilang tayo mga Kimpo fans, hindi po ba? Kasi hindi naman lahat ay active online. Yung iba may mga trabaho, grabe din talaga mga issue, mga kakimpaw, no? Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin itong nasagap nating balita mula po sa isang post dito sa X na merong nag-back out para interviewin or nag-back out si Kim and Paolo. Ang gulo po ng post kasi. Sabi dito, I heard Sir EJ this morning live. May nakaset sila na interview for Kim Pao that day. Tapos biglang nag-back out di daw siya ready. Nagalit sila kasi ang dami gusto sila ma-interview pero di na nabigyan kasi wala ng oras. Busy yung dalawa. So parang ang tinutukoy dito si Kim and Paolo Avellino na super busy nga po at wala ng oras. Siguro si Kim and Paolo Avellino yung nag-back out sa interview sana nila. Hindi ko lang alam kung sino dapat yung mag-i-interview po sa kanila. Ang dami daw gusto mag-interview kay Kim and Paolo. Yun nga lang wala pong oras. Kaya nag-back out si Kim and Paolo. Ganun ba yun? So, ganyan po yung pagkakaintindi ko na si Kim and Paolo yung nag-back out sa isang interview. And also, mga ka-Kim Pao, super busy. Ni Kim, di ba? Araw-araw nasa showtime. Si Paolo, parang meron siyang pinag-aaralan na isang role. Kaya sana ay igalang na lang natin at unawain ang desisyon nilang dalawa. So, paano mga ka-Kim-Pao, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.